Magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po naman tayo sa ating pag-usapan ay tila baga lumalabas na puro kwento lang ito si Rimulya. Ang kwento niya nung kahapon at nung isang araw ay meron na daw warrant of arrest laban kay Bato galing sa ICC. Ang nakapagtataka naman, tinuturo niya na text daw yun ng acting Department of Justice Secretary na si Frederick Biado. Yung ginasuhan ko rin sa ombudsman nung araw yan dahil sa sabungan diyan sa Mendez sa Mendez Cavite. Kung bata na talaga itong sarado. So lumalabas po na si Rimulya ay mahilig mag-fake news. Gumagawa pa ng kwento. Ang kwento niya isang araw ay kuno may lalabas na warrant of arrest galing sa ICC laban kay Bato de la Rosa. Pero pag pinakinggan mo ang balita, sinabi niya ulitin ko lang, galing kay Acting Justice Secretary Frederick Biado. Pero yung Department of Justice naman nagsasabi, verify pa lang nila. Ngayon naman, may lumabas na naman na balita daw, sunod na daw may si Sara at saka si Bungo. Ano ba talaga? Panibago na naman fake news ito? Ano ba naman ito? Halata naman kayo na fake news kayo lagi. Ito. Pag-usapan natin. Ipakita ko po sa inyo muna yung balita sa Billionaire News Channel. Ito po. To the Billionaire News Channel that the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. In a text message, Rimulya said the information was relayed to him by Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida. Yan Very clear na sinabi niya na galing impormasyon daw kay Justice Acting Secretary Frederick Vida. Patuloy natin pakinggan. Kawalang hiya talaga ito si Buying. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, however, told tuwang-tuwa naman ito si Conti, Ay, nako. Billionaire News Channel that they cannot confirm anything that the court has not publicly shared. But Conti added that a warrant arrest against De La Rosa, whom she called Duterte's co-perpetrator of crimes against humanity, is certain based on the testimonies of victims and evidence presented by the prosecution. She also said it is now up to the Marcos administration to enforce his arrest and surrender him to the ICC. The last public update from the court showed that the Duterte defense had submitted its second tranche of evidence, with all parties still preparing for the presumption or resumption of the confirmation of charges hearing. According to DOJ, they are still verifying the information released by Ombudsman Rimulya. No response yet from Senator De La Rosa as of this time. So yan po ang binabanggit nila. May maniwala ba kayo dyan? Warrant of arrest na So yan ang sinasabi sa bilyonaryo ni Rimulya. Pero ang katotohanan, ang pinagbabasihan niya, mismo nagsabi na i-verify pa lang nila. Ngayon naman kanina po, nagsalita na naman sila na si Sara na naman may ICC warrant of arrest. At saka si Bungo. Ano ba talaga? Tutukan na lang natin itong yung kasunod-sunod na announcement ninyo. So, wala pong basihan ang kay Bato. Ibig sabihin, ganun din ang mangyari. Wala ring basihan ang laban kay Sara na warrant of arrest at laban kay Bungo. Ito bang pinagmamayabang ng mga vlogger na anti-Duterte? Walang ibang tinitira, puro Duterte lang. Hindi nila binabanatan si BBM kahit na matindi ng korupsyon nangyayari. Ano bang matindi nito? Saan ba kayo? Pilipino ba kayo o maka-BBM lang, simple lang?
Ayoko na bagitin yung mga vlogger dyan, may grupo-grupo pa. Ginagamit ang pangalan ng grupo. Para lang palabasin ko no na makabayan. Yun naman pala, magpupunyeta na tayo. Huwag na tayo magplastikan dito. Ako, alam nyo yan, narinig nyo ako. Yung iba dito, baka dating kasamahan ko yan. Nagsasalita-salita pa. Kaya sa akin lang, ay maging totoo naman tayo. Hindi lang isang tao babanatan natin. Kagaya sa akin, binabanatan ko Duterte, binabanatan ko Marcos, lahat binabanatan ko. Pero kung pumapabor kay Duterte ang batas, papabor ito, didiscuss ko talaga, papabor kay Duterte. Kung papabor kay BBM ang batas, papabor, didiscuss ko, papabor kay BBM. Ganun naman po, hiwag po tayo gumawa ng kwento. Kagaya ng kwentong ito. Susundin mo ang kwento ni Trillanes na nagbigay ng 150 million si Duterte sa abogado niya, si Kaufman. 150 million, maniwala kayo dyan? Wala pong sinong amo ng abogado na naniniwala dyan. Unang-una, hindi naman magaling ang produkto ni Kaufman. Mas magaling pa ko gumawa doon, mas magaling pa ko na abogado roon kung ako'y naging abogado ni Duterte. Ganun lamang, kapatid ko, Marianita Junit, Catalonia Causing. We are but a small family in South Cotabato, Ning. But we have to rise up and our dignity will be implored. Diretso mo lang ang trabaho mo dyan kung saan ka nagtatrabaho sa ngayon. Anyway, pagka-advance ka doon, mas maganda ko magnegosyo. Ikaw magnegosyo ka, Ning. Pero sa ngayon, huwag ka muna magnegosyo kasi nasa trabaho ka. Si Nonoy, gusto ko magnegosyo. Huwag na muna mag-employ sa kung ano. Pero anyway, ito po yung klarong-klaro. Naglabas si Rebulla ng balita na may warrant na daw kay Bato, pero hindi rin naman pala kumpirmado. Kumbaga, ang pakay lang nito ay yung guguluhin o lilituhin po ang mga tao na focus na po kami, tutulong kami marami kami pupunta, mag-join kami sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mula November 16, November 17, November 18. Kaya rally po ito, hindi lang ng Iglesia ni Cristo. Pangunahan lang ng Iglesia ni Cristo kasi sila po yung sa totoo yung leader sa ngayong panahon. At napuno na po ang salop. At mismo si Eranio Manalo ang salita. Matagal nang binigay sa inyo, Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, wala kayong natumbok na paparusahan. Ang dapat po parusahan dyan, number 1, si Saldico. Nasaan siya? Hinahayaan ninyo. Bakit? Kasi ang totoo dyan, nasa labas si Saldico, bit-bit ni Saldico ang pera ni Bongbong, ang pera ni Romualdez, para i-deposito sa ibang bansa. Nasa pangalan lang ni Saldico. Yan po ang katotohanan dyan. Pagkatapos, nakakaasar itong Boying Rimulya na to. Nagsasalita po si chairman ng ICI na dati kong profesor na si dating Justice ng Supreme Court na si Andres B. Reyes Jr. na kailangan niya ng tulay mula sa mga kontraktor at DPWH papunta sa mga politiko. Ang tawag dyan, siyang mga tawag siya dyan mga promoter o mga proponent, mga congressmen at mga senador. Paano niya ngayon nakita na ni Justice Andres Reyes ang kakulangan ng ebidensya?
Sino ang makapagpatunay na bawat mga politiko ay may kinukuha sa kada kontrata? Walang iba, kundi si Romualdez, kasi politiko sila, si Bongbong Marcos, si Saldi de Layo, si Saldico, at ang mga kontraktor. Ang problema, ginagawa ng disenyo ni Remulla at ng DOJ na huwag bigyan ng witness protection ang mga magsasalita laban sa mga politiko. Kaya yan ang dahilan po kung bakit umayaw yung mga diskaya. Number 1, lahat ng kontraktor nire-recommenda ko, kahit hindi kapalit ng hindi pagpaparusahan, kwentahin lang sa bandang huli kung magkano isauli sa Pilipinas. At sila na ang gagawin natin na magsasalita kung sino-sino ang binigang mga politiko. Kasi wala po iba maliban sa kanila ni Bryce Hernandez, sa ni Henry Alcantara at sa ni Roberto Bernardo ng DPWH. Ay mga kontraktor lamang po ang nagbibigay ng pera sa mga congressman at saka mga senador. Maliban dito sa sinasabi ni Bernardo na binigay niya kay Maynard Ngo na may-ari ng Cherry Mobile, na siyang nagbigay daw kay Chis Escudero. At si Maynard Ngo ay bataan din ni Lisa Marcos. Ibig sabihin, kumukolekta din siya para kay Lisa Marcos. Ito na po ang sitwasyon natin na problema si Remulla. Kaya gumawa siya ng diskarte na si Bato muna ang aristuhin ko. At least makita mo, ang arist sa kanila ay patungkol lamang sa ICC, hindi sa pagnanakaw ng flood control projects. Kasi kung ako tanungin mo, although parehong masama, pero mas masama, mas masahol ang pagnanakaw kaysa pagpatay ng tao. Yan po ang katotohanan. Ngayon, lumabas na sa anunsyo nyo, maraming naniniwala kay Remulla. Pati nga si Trixie Luminos naniwala kay Remulla. Pero ako po hanggang ngayon, hindi po ako niniwala na totoo yung sinasabi ni Remulla na mayroon ng warrant of arrest laban kay Bato. Na mayroon, ngayon magsasabi sila, mayroon ng warrant of arrest laban kay Bungo tsaka Sara Duterte. At uulitin ko man, kung meron man, ako po ay nagsasabi na hindi po ako naniniwala. Ano ang mga rason bakit hindi ako naniniwala? Number 1, itinuro ni Remulla si acting DOJ o Justice Secretary Frederick Vida na siya kuno nag-text sa kanya. Tapos nung tinanong naman ang Department of Justice kung saan acting secretary si Vida, ay sinasabi i-verify pa kuno nila. Tapos nakuryente pa ito si Marcos, siya pa mismo nagsasabi na meron nga daw. Ano ba talaga, kuya? Nevertheless, i-assume na natin na meron. Ang tanong, kaya nyo bang arestuhin si Bato? Ang sagot, hindi po. Manigas kayo. Ulitin ko, maninigas kayo. At lalong hindi nyo kayang arestuhin si Sara Duterte at saka si Bungo. Hindi ko sa kinakampihan nyo mga pamamatay na yan, kundi kinikwento ko lang kung ano ang katotohanan na mangyayari. Sapagkat po naglabas ang Supreme Court ng bagong kautusan na walang exemption. Lahat po na extradition, kagaya pagpatapon kay Duterte sa dihig na ginawa ninyo noong March 11, 2025, ay hindi na po mangyayari yan na mag-aristo kayo at itatapon nyo ng ganun-ganun na lang. Kasi very specific, very loud, very clear ang utos ng Supreme Court sa rules of extradition proceedings na bago magdesisyon ipatapon ang sinuman, Pilipino man o hindi, basta nakikita sa Pilipinas, ibigay sa
ICC o sa ibang bansa ay kailangan dadaan sa lokal na korte. Sinasabi diyan lahat ng klaseng extradition, walang exception. Kahit para sa ICC, walang exception. At ang unang batas, kaya sasabihin ko na mga bobo yung nagkukunwari lang na para sa kanilang pansariling interest, na sasabihin nila kung ano-ano mga opinion nila na kesyo hindi magagamit ang rules of extradition proceedings. Pasensya na, I'm calling out particularly kay Sir Mel Santamaria. You are a dean. Please be restrained in expressing your opinion. It is very clear in extradition proceedings that any kind of extradition must first pass through the local court. Ang mangyari proseso, kung sino man nag-request, dadaan po muna sa Department of Foreign Affairs. So, ibig sabihin, assuming natin na may binigay sa Interpol, ibibigay ng Interpol sa Department of Foreign Affairs ang request. Tapos ang Foreign Affairs, ibibigay sa Department of Justice. Pagdating sa Department of Justice, yan ngay si Frederick Bida ay siya ang isa sa pinakaunang nakakaalam kung meron man. Siya nagsabi, i-verify pa. Ibig sabihin, hindi. Di ba? Kung ibig sabihin po, sa ngayon ay wala pa. Pero sabihin na natin na meron. Ang tanong, mananaig ba? Ang sagot ko, hindi po siya mananaig. Pasensya na po tayo, Dean Mel Santamaria. Kung sino man nagsasabi, mas ginusto ko pa yung opinion ni Remulla at hindi daw pwede maaresto kaagad si Bato. Talaga namang hindi pwede. Kasi dadaan muna sa proseso. Ang tanong na lang, okay, aminin na natin lahat, very clear na hindi pwede na yung ginawa sa ninyo kay Duterte na biglang aresto at biglang tapon. At kung hindi na pwede gagawin yan, para na rin inamin ni Remulla na si Boying Remulla, kapatid niya si Janvic, si Eduardo Anyo, si Gibo Teodoro, si Romel Marbil na PNP chief noon, si Nicolas Torre, at saka si Marcos Lacanilaw ay makukulong ng habang buhay kung papalit na si Sara na ang presidente. Ang kaso nila, kidnapping with serious illegal detention. Kasi hanggang ngayon, hindi pa sinauli si Duterte sa kanyang mga, kung saan man siya niya gusto, sa bahay niya. Ang tanong, may kunting tanong, sagutin ko. Yun pala, ang Supreme Court dati nagsasabi na bawal pala yung ginawa kay Duterte. Pwede ba magagamit sa, may ilalabas si Duterte sa English, sa ICC, sa International Criminal Court? Sagot ko, magamit, pwedeng gamitin, pero malabong mananalo. Bakit po? Kasi may tinatawag tayo na doktrina na sinasabi, bono detente. Good faith detention. Wala silang pakialam mga ICC kung paano hinuli, kung illegal man hinuli si Duterte. Ang importante sa kanila, sinuko sa kanila at inaalagaan nila doon sa kulungan. Pero pwede na magamit na argumento na mahihiya naman kayo ICC. Kung kayo ay korte para sa katarungan, para sa mga karapatang pantao, ang ginagawa ninyo, kung tinatanggap ninyo yung pagkabilanggo kay Duterte mula sa pagbibigay ng Pilipinas, ibig sabihin po ay kayo rin po ay promotor ng tinatawag na crime against humanity by means of kidnapping and imprisoning a person. At nagiging guilty pa kayo. I'm calling out. Sino ba yung mga judge dito? Alamin ko, I'm calling out their names particularly. And I don't care who they are.
Ito pangalan nila. Si Judge Lulia Antonilla Motok, si Judge Rainy Adelaide Sophie Alapini Ganzo, at saka si Judge Maria del Socorro Liera. Mahiya kayo. Mahiya kayo. You are a court trying persons who committed crimes against humanity, and yet you are allowing crime of kidnapping against humanity by accepting the person who was kidnapped in violation of a law. After all, you cannot escape Article 59 of Rome Statute that also says, batas nyo na yan nagsasabi, na kapag maaresto ang gaya ni Duterte ay idaan muna sa lokal na korte. At hindi sinunod yan, may obligasyon kayo na pre-trial chamber judges na ipatupad ang batas ng Rome Statute. Kaya mag-isip-isip kayo. Kung hindi nyo gagawin yan, and then the Filipino people, most of them, will look at you as persons who implore double standards of justice. Grabe kayo. Tapos sabihin nyo, kwento naman ito si Sara Duterte. Sunod si Bongo. Sa totoo lang, nangangatog na ang tuhod ninyo, pati si BBM. Kasi oras na papalit ng administrasyon. Halimbawa, God's will, God willing, mamamatay sa Bagyo si BBM, presidente si Sara, takbuhan kayo lahat. Ganun lang ho, kasimple yan. Ikukulong kayo habang buhay. Kasi ang ginawa ninyo, kayo ay sa kapangyarihan, inabuso ninyo ng todo-todo ang inyong kapangyarihan. Paano ngayon yan? So ngayon, pag-usapan natin, ulitin ko lang diskusyon. Hindi pwede na arestuhin si Bato o si Sara o si Bato o si Bongo nang dahil lamang sa warrant of arrest ng ICC. Una ay kinakailangan para maipatupad ang pag-aresto at pagtapon sa labas ng bansa ng mga tao na may kaso sa ICC ay kailangan patunayan muna, number one, na mayroong tinatawag na mutuality of crimes. May crime ba dito sa Pilipinas na crime against humanity kagaya ng crime against humanity sa ICC? Sagot, meron. Ano yon? Section 17, Republic Act 9851. 9851 mismo, yung definition of the crime, the crime of war crimes and crimes against humanity. Na ang kulong dito ay 20 years lamang. Pero sa ICC, hindi ko alam kung ganun kulong, hindi klaro. Pero sabihin natin, lifetime imprisonment. Next requirement ng rules na pinalabas ng Supreme Court, kailangan may agreement, may kasunduan sa gitna ng ICC at ng Pilipinas. Ang tanong, may kasunduan ba? Sagot, wala pong treaty. So anong mayroon? Pwede nilang tanggapin na kasunduan yung dating kasapi ang Pilipinas. But membership is not an agreement. Membership is one, and agreement is another thing. So ngayon, ibig sabihin, walang agreement, hindi mo pwede magkaroon ng proseso ng extradition para itapon si Bato, si Sara, at si Bongo papunta sa The Hague. Injendes, yung kayo sabi-sabi na kayo ay tawag nito,
kayo ay tinatawag na legal expert ko, no? Mahiya naman kayo. Very clear po, huwag na nating pahirapan at huwag na natin komplikaduhin ang ibig sabihin ng rules of extradition proceedings. So, sa tanong kung may agreement ba, may kasunduan ba sa gitna ng Pilipinas at ICC, ang sagot ko ay wala. Kung meron man doon ay naging member, hindi na tayo member. Mahigit na, mula noong 2019, hanggang ngayon, 6 na taon na hindi na tayo member. So ngayon, natandaan naman natin, ito po yung gagamitin ng Office of the Solicitor General sa pagsasampa po sa kasakali, totoo man, ng petition for extradition laban kay Bato, kay Sara o kay Bungo. Ang gagawin nila, while they agree that there is no present treaty between the Philippines and the ICC, but there was that membership of the Philippines with the Rome Statute, and that the Philippines opted out of Rome Statute. And the finality of the opting out or withdrawal occurred on the last day of which March 16, 2019. So, noong March 17, 2019, hindi na tayo member. So, ang tanong na lang, kagaya ng dinesisyonan ng pre-trial chamber sa challenge ni Digong kung may jurisdiction ng ICC sa kanya o wala, ang sagot ng ICC pre-trial chamber ng mga judges na binabanggit ko kanina, si Ganso, si Liera, at saka si Butok, sinabi nila na dahil lamang sa ang krimen ay karumal-dumal, hindi dapat bitawan ng ICC. That's one reason. Number 2 reason nila is yung preliminary examination na pinalabas ng Office of the Prosecutor ng ICC noong February 8, 2018 ay pwede na doon yun. For Diyos por Santo. Anong agreement doon? Walang agreement doon sa Pilipinas. Hindi mo po ba konsidera na any matter, kasi nakalagay po sa Article 1 to 7, number 4 condition, if there is any matter under consideration by the court before the final withdrawal occurs, then the ICC still has jurisdiction over that country, in this case Philippines, insofar as that matter that was under consideration before the Philippines finally withdraw. Ano ba yung matter na yun? Kinokonsidera nila na yung matter na yun nung ginawa ng February 8, 2018 na inanunsyo ng Office of the Prosecutor ay yung preliminary examination. Ang tawag, iba pa yan kasi investigation. So anong preliminary examination? Base po sa definition na binigay ng mismo ng mga ICC at ng mga abogado na nagpa-practice sa ICC, ang preliminary examination po ay ginagawa ay nagda-download lamang po sila ng mga detalye o datos mula sa internet. Ang mga salita ni Duterte sa YouTube, dina-download nila. Hanggang doon lang, wala na. In other words, wala silang kasunduan sa Pilipinas. At because of that, wala pong sinasabi dyan sa preliminary examination na magkakaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at saka mga tao nito. Ang sinasabi na dyan, mag-imbestiga. Ang problema, alam naman ng prosecutor ng ICC na si Pato Bin Sauda na March 17, 2019 ay hindi na nila pwedeng ibabind ang Pilipinas dahil final ng membership, final ng withdrawal. Ang ginawa nila, nagsampa sila May 24, 2021. Mahigit 2 years na.
At inaprubahan naman ng pre-trial chamber nila ni Motok, si Ganso, at saka si Liera. Inaprubahan naman nila. Ay, mga tarantada talaga ito. Very clear po, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pinipilit nyo lang at hindi nyo pwede makatwira ng preliminary examination dahil wala po diyang batas na sasabi na kapag may preliminary examination na ay pwede na mag-imbestiga. Nag-apply kayo ng investigasyon, ulitin ko lang, May 24, 2021 at iyan po inaprubahan ng pre-trial chamber noong September 15, 2021. Because wala. Ngayon, pag merong sakasakali, merong warrant of arrest kay Bato, kay Sara, kay Bungo, siyempre i-challenge sila sa Supreme Court yan. O na i-challenge muna sa RTC. At kung hindi magkagusto, akit sa Court of Appeals. Akit sa Supreme Court. At sigurado ako, magdidesisyon yan Supreme Court base po kung anong batas meron tayo. Clear? Very clear na siguro. Lokohan lang lahat ng ito. Ginagawa nila panluloko para labang malito ang tao. O hanggang dyan na muna ako. Paki-like na lang, paki-subscribe at ang lahat ng mga nag-replay, do not skip my ads. At mag-invite pa kayo ng iba pa para po mapuno yung ating channel at magiging 10 million na ang pagdating ng 2028 at tatakbo na ako niyan, presidente. At kung ako na presidente, ay mapapalitan ko na ngayon ang magja-judge sa bawat kaso ay mga tao na hindi nang husgado, hindi yung judge. Ang magja-judge na bilang ombudsman ay mga tao na, hindi yung ombudsman na panay very biased kung umaksyon. So hanggang dyan na muna tayo. Magandang hapon po at mag-shoutout na lang ako. Misayas Silagan, Oferian Vlog. Bot-bot ni Remulla ang sisisabi ng kapatid niya sa DILG, wala daw sila. Sa DILG, wala ka rin silang kopya. Perni Pinto, Alan D. 6589, Dr. Toto, Regal Felipe, at Dennis Kausing, Marilyn Bundok, hanip mga bangag na paparusahan pa sana kayo ng langit. Bobby at Bain, Sir Toto, namimihasa na kasi itong gobyernong barangay bangag kasi hawak nila sa liig ang mga sundalo. Rafi Tolpo alias Polandit, si Trixie, hindi ko pinaniwalaan yan. Alitap-tap yan kung saan ang liwanag, doon siya na naghanay. Sa Veronica Santillan, hello po. Toto Tirador, always watching you from Ohio, USA. Wala na po gagawing matino ang gobyernong kawawa ang taong bayan. Gago. Wala pagalit, napamura din siya. Ferdon Binahon, Sir, tuluyan natakpan ang flood control scandal. Sayang, pera ng taong bayan at hindi ito nakakulong sa si Saldico. Tapos si Andrea Gueco, watching from Singapore. Rafi Tulfo Pulandit. Edgar Nacion, Dr. Toto, magandang hapon po. Yan ang ating So si Misha Silagan, Loveheart Miriam, maganda, kamusta kayo dyan sa Jensen? Ang Supreme Court, Attorney Tirador, ang Ombudsman, bulag, pipi at bingi. Kaya siguro, paborito siguro ni Remulla si Freddy Aguilar na kumanta na sa bawat tibto ng buhay, may wasto at mali. Sa bawat nilalang, may bulag, pipi at bingi. Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Anyo kulay at mundo, sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Yun, didikit ko ito sa mga bulag at pipi at pingi. Pero except Remulla, except BBM, except Saldico. At babalik po tayo, magbablog naman ako at ilalabas natin ang hinaing po ni Justice Andres Reyes sa investigasyon.
Okay, salamat po.